So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so ano tayo ngayon, full review tayo ng isang very interesting na budget smartphone today, which is a Tecno Spark Go 1. Sulit kaya ito i-purchase lalo na lalo na magpapasko. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun, very interesting ang ating topic dahil i-review na rin natin finally ang isa sa napakasulit na budget smartphone today, which is a Tecno Spark Go 1. So itong smartphone na to ay lumabas lang recently dito sa Philippines na gumawa din siya ng ingay kasi dahil very affordable siya. Tapos yung mga ibang specs yan, nakikita na natin sa mga higher entry or even mga mid-range devices. At ang tanong ko, sulit ba si Tecno Spark Go 1? Yes. Dito sa ating full review, syempre titingnan natin kung sulit ba si Tecno Spark Go 1. So papasensya nyo na iba ulit ang ating environment dahil nasa vacation tayo. Pero non-stop ang ating pagbablog, syempre continuous yan. At ayun, ang gagawin naman natin for today is di-discuss natin yung Tecno Spark Go 1. Unang-una kung sulit ba itong smartphone na to. At ano nga muna ba ang kanyang SRP? Medyo magulo din ang SRP talaga when it comes sa mga Transsion smartphone, especially Infinix, Tecno, and Itel. Iba-iba kasi, meron silang sinasabi na SRP pero pag launch date mas mura siya. Tapos minsan tumataas hindi natin sure. Pero iba-iba yung mga prices minsan ng mga smartphone ni Infinix, ni Tecno. Unang-una, so i-share ko na lang sa inyo yung presyo niya talaga. Kung may possibility na ito yung magiging price sa mall. Kasi siyempre sa mall, SRP po yan. Mas mura talaga pag magpa-purchase kayo sa Shopee. So unang-una, ang kanyang presyo na 3GB64 ay meron presyo na 3,499. Tapos 4,099 for the 4GB 128. So makikita nyo sa presyo ng Tecno Spark Go 1 ay very affordable lang siya. Talagang pasok na pasok siya sa inyong budget. At maraming nagkaka-interest dito sa smartphone na to. Kasi syempre dito sa atin sa Philippines, marami sa atin naghahanap ng very affordable smartphone na pwede natin magamit sa pang-araw-araw, di ba? At ang maganda dito sa Tecno Spark Go 1, hindi lang siya basta mura. Mura na nga siya, tapos maganda pa yung specs na ma-offer niya. So sa Shopee, syempre, malay nyo may possibility makuha nyo to ng mura sa 1111. Pero sa Shopee, yung 4GB 128 ay 4,379. Tapos 3,349 yung 64. Pero naalala ko to nung lumabas to ng launch date, yung Tecno Spark Go 1. Nakuha ko to ng very affordable. Yung 4,099 na SRP na 4GB 128, nakuha ko lang siya ng 3,700. So, yun. Kung bibili talaga kayo sa online, there's a possibility na mas makuha nyo to ng mas mura. Kaya, abangan nyo na lang to sa 1111, pero bibili kayo sa mall, expect nyo na mas expensive po siya mga J-Vlog, or SRP po ang inyong bibilin. Meron pa ako nakikita sa comment section na parang minsan above SRP pa nila na per-purchase. Kaya dito sa ating review, sinasabi ko yung mga possibility lang na price para alam nyo rin or aware kayo kung bibili nyo sa mall, ay ganito lang pala presyo nito pero bakit mas mahal, di ba? So for me, kung option kayo, mas okay sa akin to purchase online, lalo na sa Shopee and sa Lazada. Pero syempre be careful or be cautious dahil marami rin na scam online, lalo na sa mga deliveries. Tagal ko na umorder sa online pero wala pa naman sa ngayon ako na-scam ng mga ganyan. Pero yun nga, kasi bumibili ako mga J-Vlog sa mga legit na shop talaga like Shopee Mall or Laz Mall. Bibili lang kayo mismo sa Tecno Store or sa mga legit third party na tindahan na nasa Shopee Mall. So, parating yung ugaliin ding i-open. Parating nyo rin ugaliin i-check or i-video while opening the unit para meron kayong evidence para meron discrepancy sa inyong delivery. So, next on mga J-Vlog, pag-usapan natin yung mga magandang features of course ng Tecno Spark Go 1 at kung bakit sulit din siyang i-purchase ngayon 2024, lalo na sa kanyang presyo. Number one, sa display. Yung display talaga nito is yung pinaka-the best na pwede nyo makuha dito sa smartphone na to. Dahil yung mga features, pinaka-the best dito dahil biruin nyo sa presyo na 3,000 to 4,000 pesos ay naka 120 Hz screen refresh rate na ang Tecno Spark Go 1 na usually nakikita natin ngayon even sa mga popular brands na 90 Hz lang. So yan yung isa sa magandang deal dito sa Tecno Spark Go 1, yung kanyang napakataas sa refresh rate na 120 Hz screen refresh rate. Malaki pa yung screen size, punch hole pa. Pero for me, acceptable ang HD Plus 720p. Hindi ako magrereklamo dyan dahil for me, yan na po ang pinaka-minimum sa ganyang price. Biruin mo 3,000 to 4,000 is a good deal na rin na HD Plus 720p. Solid na rin yan. And I think yung mga ibang consumers naman natin, mas piniprefer din
ang HD Plus 720p, lalo na sa mga budget side, kasi mas matipid daw sa battery. Pero yung mga Full HD Plus, syempre, meron mga ibang ways, yung mga software na para makatipid ng battery. Kaya okay lang naman na Full HD Plus, okay lang na 4K as long as marami rin namang alternative way ang ginagawa ng mga smartphones para makatipid din ng battery. So, syempre, yung mga brands naman hindi naman magbibigay yung basta-basta matataas sa resolution na sobrang kumukonsume ng battery, di ba? Pero, yon mga ka-J-Vlog, HD Plus 720p for me sa ganyang presyo is all goods yan. Don't worry. Number 2 sa kanyang chipset. The chipset is for me okay yan. Unisoc Tiger T615. Yung GPU niya kasi is Mali G57. So, the GPU itself, makikita nyo when it comes sa gaming performance ay kaya mag-handle ng mga games yan, ng mga popular games today or modern games today tulad na lang ng MLCOD and even Genshin Impact. Genshin, I think, pinaka the best dyan for me is nasa nasa low settings pero playable naman. ML lang nakakatuwa dito, pwede kayo maglaro ng ML dito, COD, Firelight 84. So, okay na okay rin naman pang gaming ang Tecno Spark 1. Pero syempre, always manage your expectation. 3,000 to 4,000 pesos lang itong smartphone na to. Hindi po siya pwede pang hardcore gaming. Pwede siyang, makakalaro naman kayo dito pero hindi yung ine-expect ng iba na sobrang, hindi yung ine-expect ng iba na isang gaming smartphone. Ito yung chipset niya kasi is kaya lang naman mag-handle ng mga modern games. So, okay rin naman, hindi lang sa gaming, when it comes sa navigating or something, smooth din naman ang performance ng Tecno Spark Go 1. Next mga ka-J-Vlog sa kanyang RAM at ROM. RAM at ROM for me, yun nga, 3GB64 sa presyo na 3.4, I think is very acceptable pa naman or reasonable. Minimum na talaga yung ganyan. 2GB32, wag na kayong bibili ng ganyan. Sobrang sakit sa ulo niyan. Even mga bagong labas. I think meron ako nakitang isang bagong labas na 2GB32 na parang 50-50 na yan. Kahit mura na 2 plus Kasi 32GB is a big no-no na ngayon 2024. And even the 2GB of RAM. Siguro, pang calls and text, pwede yun. Kung mura lang talaga. Tapos, yung 3GB64 naman ng Tecno Spark Go 1, pwede yan for a casual user, hindi yung mga heavy user, pang lolo at lolo, di ba? Pwede yung ganyang mga gig, 64 gig. Kasi bira lang naman mga selfie, pero meron din mga ibang mahilig mag-selfie. Kaya yun, ulitin ko, depende na lang talaga yan sa consumer, kung paano sila gumamit ng smartphone, kung hindi naman sila power hungry sa mga multimedia, pwede pa naman ng 64 GB. Pero kung gagamitin nyo to for gaming, I think the best RAM at ROM for you is 4GB 128. Next, ito mga J-Vlog, yung dual stereo speakers ng Tecno Spark 1. So, nakakatuwa na ganito lang yung presyo ng smartphone na to. Pero naka-dual stereo speakers. I think yan yung isang advantage ng Tecno Spark Go 1 compare sa mga competitors niya na meron tong dual stereo speakers for immersive sound. And again, yung ganyang specs ay usually nakikita natin yan for higher entry or even mid-range smartphone, the dual stereo speakers. Even the popular brands to single lang ang nilalagay. Pero si Transsion, biruin mo, dual na ang nilalagay sa kanilang mga smartphone. So, very yan. Malaking advantage yan ng Tecno Spark Go 1. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa battery at fast charging. So, 5,000 mAh battery capacity is okay yan. Yan I think ang minimum, malaki rin. 15 watts, okay rin. Okay rin naman siya na fast charging rate. At least hindi 10 watts. Sa kanyang presyo, minimum na talaga is 15 or 18 watts na fast charging rate. Kaya, for me, the specs of the Tecno Spark Go 1 is a good deal when it comes sa ganyang price segment na 3,000 to 4,000 pesos. So, yun lang mga J-Vlog, yung mga nagustuhan kong mga features or specifications dito sa Tecno Spark 1. I hope nakatulong itong sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili na itong smartphone na to. So, yun mga J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, kung sulit nga ba si Tecno Spark Go 1. Kung ako tatanungin, definitely mga J-Vlog, napakasulit nitong smartphone na to. I think ito rin yung successor ng Tecno Spark Go 2024. Isang napakabentang smartphone last year. And ngayon ay gumagawa na rin ng ingay ang Tecno Spark Go 1 dahil sa kanyang mga napakagandang specs sa murang halaga. Biruin mo yun na 3,000 to 4,000 pesos. Naka 120Hz na. 5,000 mAh battery. Dual stereo speakers. Mabilis din naman yung chipset kahit pa paano sa mga budget segment at pwede kayo mag-ML. Siyempre, yung design din ay napakaganda. Medyo may kamukha rin siyang iPhone na diagonal ang camera module. Nakakatuwa no, nung Tecno Spark Go 2024, ang kamukha niya is mga Pro Max or Pro version ng iPhones. Ngayon is base model which is the 13, 14, and 15, yung diagonal camera shape. So, yun. Matik pag gagamitin nyo to, makakuha to na attention ng consumer
at first glance. Akalain nila iPhone talaga yung gamit nyo. So, when it comes sa design, even the texture of the Tecno Spark Go 1, maganda rin naman mga J-Vlog. At okay na okay tong smartphone na to sa mga consumers na naghahanap ng very affordable smartphone na pwede nilang magamit na hindi siya mabagal. Mabilis din naman siya. At okay rin naman siyang gamitin kahit saan. Multimedia, camera, maganda rin naman dahil meron siyang AI features. For example, akala ko nga nung nag-take ako ng photo dito, malabo. Pero nung inopen ko sa gallery, in-enhance. So, maganda yung ganung feature ng camera ng Tecno Spark Go 1. Kahit na mura siya, ay makakapagbigay rin naman siya ng stunning photos. Video, medyo tayo sa video, hindi ko nagustuhan yung video quality, even Full HD 1080p ang kanyang resolution. Pero yung quality, I think hindi siya maganda for me. Pero syempre sa mga ibang consumers sa kanyang presyo, okay naman na yan, mga J-Vlog, diba? So, yun. Again, kung interested kayong pang-purchase ng Tecno Spark Go 1, huwag niyong kalimutan i-click yung link sa description box. Diyan po ako bumili, legit yung seller na yan. And of course, yan yung seller mismo ng Tecno sa Shopee. I-click nyo na lang yan para hindi kayo mahirapan at i-add to cart nyo na. Sobrang sulit ng Tecno Spark Go 1 ngayong 2024.